So what's up mga ka-action, welcome back naman sa ating panibagong video, panibagong reaction mga ka-action, mga kakamping. May gusto lang po ako na i-share ho sa inyo. Tila yata hindi tinatantanan itong usapin na trial dito kay Vice President Sara Duterte ng taong bayan. Tama po ito, hindi po tayo mananahimik. Dahil ang gusto lang po natin, malaman natin ang katotohanan. Kung ano ba itong mga aligasyon laban dito kay Vice President. Ang habol natin dito, katotohanan. 'Di ba? So, ito nga po mga ka-action, itong Kabataan Party List na kung saan nagsalita po ito si dating Representative Raul Manuel na banat niya dito kay Vice President Sara Duterte, no? Kasi ang pumalit ngayon kay Representative Raul Manuel ay ang isa abogado ho, si Renico, yung babae ho na maingay ho talaga mga ka-action, maingay sa katotohanan, 'di ba? Ito po, basahin po muna natin mga ka-action ang naging caption dito sa Kabataan Party List. Ngayon lang po nila ito gin-upload. Credit po sa post nyo at sa video nyo. Please allow me to use for informative purposes only. Thank you so much, ma'am and sir. So ito ho mga ka-action, bago natin pakinggan at panoorin ang banat ni dating Representative Raul Manuel sa kay Vice President Sara Duterte, basahin po muna natin ito. Agos Vice President yuko niya. De porket buwan ng Agosto ay ibig sabihin ang gusto na natin ay Agos Vice President na tumakas sa kanyang pananagutan habang minumulto tayo ng kanyang binulsang kaban ng bayan. Simple lang naman ang gusto namin, ang harapin ni Sara Duterte ang taong bayan na nininingil ng pananagutan, dismissing or archiving the impeachment case does not change the fact na may ninakaw na pira at dapat panagutin ang nagkasala. Kaya naman tuloy-tuloy lamang ang ating laban at paniningil ng pananagutan. Makita-kita tayo muli sa tapat ng Supreme Court sa August 12. Ayan po ang kanilang panawagan ho mga ka-action, mga kakamping. Importante ho talaga ang pananagutan or accountability. Dahil yung mga accountability na yan ay para sa taong bayan. Kaya ang gusto lang naman natin, kung may mga opisyal na may ganitong kinasasangkutan, gusto lang naman natin malaman ang katotohanan, 'di ba? Kahit malaki pang pundo ang binigay sa iyo, basta ang gusto natin malaman ang katotohanan, kung ito ba ang pundo na ipinagkatiwala ay napunta sa tamang programa at higit sa lahat detalyado at may resibo. Yan lang naman ang habol natin, ang katotohanan, 'di ba? Tama ho talaga na magkaroon ng trial para harapin po ito ni Vice, para ipakita niya po sa atin na taong bayan kung ano ang katotohanan. At kung malinis ang kanyang pangalan, very good, 'di ba? Very good. Yan po. Ito kasi ang pagkakataon na nasagutin lahat ni Vice ang lahat ng mga di umano'y aligasyon laban sa kanya, 'di ba? Ito ho mga ka-action, panoorin po natin itong banat ni dating Representative Raul Manuel ho ng Kabataan Party List. Banggit po ng spokesperson ni Sara Duterte nung natanong siya kung nasaan daw siya habang pinapatupad ang mga programa ng Office of the Vice President. Ang sabi po ng spokesperson, pwede naman daw magumalaw ng virtual o parang ghost yung vice-presidente. Kung ganon ang pagtrato nila sa posisyon, na pwede kang mahalal, pwede kang magwaldas ng pera ng bayan, at pwede kang maging absent na parang ghost habang dapat gampanan mo ang iyong trabaho. Itong pang-ghost ng kanyang trabaho, ganito rin ba ang laman ng kanyang mga resibo sa confidential funds? Mga ghost din ba
ng confidential funds ni Sara Duterte. Hanggang ngayon, hindi pa rin napapaliwanag sino si Mary Grace Piatos. Hindi pa rin nasasagot saan napunta ang 612 million na confidential funds sa Office of the Vice President at sa Department of Education. Kaya, kahit na nagtatapang-tapangan si Sara Duterte at ang Duterte Dynasty, sa totoo lang, takot na takot sila na magsimula ang impeachment trial sa Senado. Dahil kapag nagsimula yan, nag-uungkatan na ng nakaraan. Ungkatan ng past ang mangyayari. Lalabas na ang mga ebidensya ng pagwadas nila ng pera ng bayan. Kaya naman, nakakahiya na meron tayong mga senador na mas nakikinig kay Sara Duterte kaysa sa taong bayan. Kahit na milyon-milyon na ang mga Pilipino na nagsasabing dapat sinimulan matagal na ang impeachment trial, nagpatumpik-tumpik po ang Senado. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napanood na po natin at napakinggan na po natin ang mga pahayag ni dating Representative Raul Manuel ho, mga ka-action. Alam naman po natin na maingay po ito si Representative Raul Manuel. Pero alam naman po natin na kapag katotohanan, talagang hindi ho sila nagpapahuli na umingay. Natural lang po yun sa isang mambabatas. Kasi ngayon, hindi na siya mambabatas. Ang pumalit sa kanya si Attorney Renico. Isa din sa mga matapang at maingay para ilahad ang katotohanan sa atin ng mga ordinaryong Pilipino. 'Di ba? Kung napapansin nyo po sa video, may nakalagay po sa kanila dyan na hashtag singilin si Marcos Singilin. So alam nyo naman siguro ang ibig sabihin ng Marcos Singilin. Lagi ho nyo yan naririnig kapag every time na nagko-cover po ako ng rally, Marcos Singilin. So ang ibig sabihin kasi nila dyan, singilin si Mr. President Bongbong Marcos sa pinaggagawa ng Duterte. Yun po yung ibig sabihin yan, no? So yan po, napakinggan nyo po ang kanyang pahayag at magkita-kita po tayo sa August 12, no? Doon sa may Supreme Court. Samahan naman natin sila sa kanilang mga panawagan. So yun lang po mga ka-action, mga kakamping knog. In-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening everyone.